kapatid, tayo'y tumayo. Ama naming Diyos, Yahuwah, sumapit na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Inihanda namin ang aming mga sarili. Inihanda namin ang aming mga sambahayan. Sa pag-asang ikaw ay aming mapuri. Ikaw ay aming mapaglingkuran. Ikaw ay masiyahan sa bawat isa sa amin. Ama, tanggapin mo ang aming maraming pagpapasalamat. At sana tanggapin mo rin ang bawat isa sa aming nakatayo sa oras na ito. Kasama ang aming mga kapatid na kasama sa ganitong pagsamba. Maging sa iba't ibang dako, susulong ng mundo, O Panginoon. Sana tingnan mo rin, ang tanggapin mo rin sila, Ama. Kasama-sama kaming naglilingkod po sa iyo. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang. At sa aming pagsamba, sana tanggapin mo kami. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong masaganang biyaya na kailangan namin sa aming pamumuhay sa mundong ito. Hindi namin kayang mag-isa, Ama. Kaya pag dumarating ang ganitong oras na aming pagsamba, binubuksan namin aming mga puso at mga isip. Kami lumalapit po sa iyo. Humihingi kami ng iyong mga awa upang kami makadaos sa magulong sanglibutan ito. Kami makapagpatuloy hanggang marat na namin ang aming kaligtasan. Tulungan at basbasan ang iyong kakasangkapaning boses ngayong umaga. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa kanyang bibig at sa kanyang puso. Sana matanggap namin ang iyong salita na may pag-ibig, maliwanag at may kapangyarihan. Magsilbing ang sanglaw at ilaw namin ito sa aming paglakbay sa mundong ito. Basbasan mo ang bawat sambahayan. Basbasan mo ang mga may sakit. Ang mga may karamdaman, pawiin mo po sana, Ama. At ang aming mga kapatid na matatanda na, alam namin na hindi na sila magtatagal. Ang aming hinihingi lamang po sa iyo, kung maaari, dagdagan mo pa sila ng panahon sa amin. At kung hindi laban sa iyong kalooban,
pag, hanggang sa pagsalubong sana ng iyong bugtong na anak. Alam namin ang mundo hindi na magtatagal. Alam namin na isusugo mo na yung bugtong na anak. Sana may handa kami, bawat isa sa amin. Sama-sama kaming handa na karapat-dapat sumalubong sa Kanya. Panginoon naming Diyos, inihingi namin, tulungan mo rin ang aming pamumuhay araw-araw. Ang aming mga kapatid na naghihirap, ang mga kapatid namin sa ibang panig ng mundo, ang mga kapatid namin na walang makain sa kanilang tulang, ang aming mga kapatid na walang matutuluyan, Ama. Panginoon naming Diyos, sana bigyan mo sila ng pagkakataon, bigyan mo sila ng dagdagan mo ng kanilang pamumuhay araw-araw. At kaming mga nananalangin po sa iyo ngayong oras na ito, ibuhos mo sana ang iyong biyaya sa amin upang kami ay nakasapit, kami ay nakatugon sa lahat ng iyong hiningi. Makapaglingkod kami ng karapat dapat po sa iyo. Basta mo ang aming hanap buhay. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon. At ang iyong biyayang natatanggap namin, sana mairamay namin at maibahagi namin sa aming mga kapatid na nangangailangan, Ama. Upang kami sama-samang nagpapakita sa inyo ng kami, nagkakaibigan kami, nagmamahalan sa paglilingkod po sa iyong banal na harapan. Lubos ang aming paniniwala. Tinanggap mo na ang bawat isa sa amin. Ibubuhos mo ang iyong masaganang biyaya sa bawat sampayan ng iyong mga lingkod. At ng mga nakikinig sa pagsambang ito, Ama, sana lahat kami ay magkaroon ng ibayong lakas upang kami makapagpatuloy sa aming lakbay sa mundong ito. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito aming hinihingi. Kasama ng iyong pagpapaspas sa aming banting abuloy na makakayanan ng iyong mga anak. Sana wag mong titingnan ang kantidad nito, Ama. Nais namin, gusto namin mag-abuloy pa ng masagana. Alam mo naman ang kakayahan ng iyong mga lingkod. Hindi kami nagdadahilan po sa iyo. Ito'y aming kasiyahan. Ito'y aming inabuloy po sa iyong banal na harapan. Sana ito'y magamit sa aming mapaglingkod po sa iyong harap, sa iyong pangalan. Ang lahat na ito aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Mga mahal na kapatid, ang mundo po na ating kinalalagyan ay totoong pasama na ng pasama. Atin pong maririnig o mababalitaan sa hindi man sa radyo o sa telebisyon o sa panahon natin ngayon sa social media, ang iba't ibang uri po ng mga krimen. Nariyan po ang mga giyera na nagaganap ngayon sa ating panahon, ang iba't ibang uri ng kahirapan at mga kalamidad
na tutupong nagdudulot ng kabalisahan at kawalan ng pag-asa sa sanlibutan. Subalit, sa panig po natin na mga tagasunod ni Yahusha ay panatag po ang ating kalooban sapagkat tayo ay nangahawak sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos na si Yahuwah sa atin. Lalo pat kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga kalooban, tayo po ay makaaasa na tayo ay laging papatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba ang tungkulin natin bilang mga magulang sa ating pamilya ayon po sa utos ng Panginoong Yahuwah? Sa paglago po ng mga kasamaan sa ating paligid, ano po ang ibig ni Yahuwah na gawin natin? Sa aklat po ng mga taga-Efeso 5:16 na iniliwat na po sa wikang Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Huwag ninyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ano po ang ibig ng Panginoong Yahuwah na gawin natin dahil sa paglago ng mga kasamaan sa ating paligid? Binigyan din po ni Apostol Pablo, samantalahin ninyo, aniya, ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Lalo na po sa ating panahon ngayon na ang mundo ay pasama ng pasama, ay mas lalo po nating samantalahin ang paggawa ng mabuti. Next slide po. Ano po ba ang dapat nating gawin ngayon habang ang mundo ay pasama ng pasama? Sa aklat po ng mga taga-Roma, 7:12 hanggang 13, ganito po ang ating mababasa. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. Ginamit ng kasalanan ang kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito, nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. Ano po ang dapat nating gawin ngayon habang ang mundo ay pasama ng pasama? Sinabi po ni Apostol Pablo, gawin ninyo ang mabuti. Ano po ba ang mabuti na tinutukoy ng apostol na si Pablo? Ang utos aniya ay banal, matuwid at mabuti. Kaya gamitin po ang mabuting bagay na ito o ang mga salita ni Yahuwah bilang sandata laban sa kasalanan o kasamaan. Ito po ang magpapatunay na ang kasalanan ay napakasama. Next slide po. Ano po ang mga tagubiling ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga magulang mula noon hanggang ngayon? Sa aklat po ng Deuteronomio 11:18 hanggang 22, ganito po ang ating mababasa. Kaya, panatilihin ninyo ang mga salitang ito sa inyong puso't isipan. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa inyong noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo, o kapag kayo'y babangon. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong mga pintuan at sa pintuan ng inyong lungsod. Para kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal doon sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maninirahan kayo rito hanggat may langit sa ibabaw ng mundo.
kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo, na mahalin ninyo si Yahuwah na inyong Diyos at mabuhay ayon sa kanyang pamamaraan at manatili sa kanya. Ano po ang mga tagubiling ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa mga magulang mula noon hanggang ngayon? Una, ang sabi po ng Panginoong Yahuwah, panatilihin ninyo anya ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Kapag po ba sinabing panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan, dapat ba natin itong kalimutan? Hindi po. Pangalawa, ituro nyo ito sa inyong mga anak. Paano? Paano po natin ituturo ito sa ating mga anak? Pag-usapan ninyo ito kapag halimbawa naroon kayo sa inyong bahay o kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo, kapag kayo babangon. Ano pa po ang mga paraan na maipapakita natin ang mga turo ng Panginoong Diyos bukod sa pagtalakay nito sa ating mga anak? Isulat ninyo ito sa mga hamban ng inyong pintuan at sa pintuan ng inyong lungsod. Pagkatapos ay tatanggapin ninyo ang mga pagpapala ni Yahuwah. Kaya mahalaga po sa atin bilang mga magulang, mga mahal na kapatid, na tayo ay magturo sa ating mga anak. Kapag tayo nasa bahay, kapag tayo nasa pagkainan, bawat tsansa na meron po tayo ay kailangan tayong magturo sa ating mga anak, mga mahal na kapatid. Next slide. Bakit tila napakaraming sumpa ang mundo ngayon? Sa Isaiah 24:5 hanggang 6, ganito po ang nakasulat. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Bakit po tila napakaraming sumpa ang mundo ngayon? Hinatulan niya ang sanlibutan ito dahil sa pagiging tiwali ng mga lumabag sa kanyang mga kautusan. Kaya kung tayo ang kanyang mga hinirang, mga mahal na kapatid, ay mamuhay po tayo sa kaya ang mga ay mamuhay sa pagsalangsang, tayo rin ay sasailalim sa kanyang sumpa. Ngunit hindi lamang dito ang nais ng Diyos na protektahan po tayo. Nais niyang iwasan natin ang kasamaan at inutusan tayong gumawa ng mabuti. Next slide po. Paano natin maisasagawa ng epektibo ang mga kautusang itinuturo sa ating mga anak? Unang Timoteo 4:7 hanggang 9 na isinali na po sa wikang Tagalog. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo, sapagkat kung may mabuting naidudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Paano po natin maisasagawa ng epektibo ang mga kautosang itinuturo natin sa ating mga anak? Una po, mga mahal na kapatid, pagdidisiplina sa ating sarili para sa layunin ng kabanalan o pagpapanatili ng ating sarili sa espiritual na pamumuhay. Kailangan po muna nating maging matatag sa buhay spiritual ang mga magulang. Next slide po. Sino ang maaari nating tularan sa mga naunang tagasunod ni Yahusha para mas lalong lumakas ang ating pananampalataya? Paano po natin ito makakamit? Next slide po. Unang Korinto 16:15. Ganito po ang ating bababasa. Alam ninyong si Estefanas at ang pamilya niya ang unang naging Kristiyano riyan sa Akaya. Inilaan nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos. Kaya nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Sino po ang maaari nating tularan
mga mahal na kapatid, ayon po sa ating binasa, si Stefanas at ang kaniyang pamilya. Inialay po nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga mananampalataya. Ano-ano po ba ang mga tuntunin? Next slide po. Ano po ang mga tuntunin ng Diyos na dapat itanim ng mga magulang sa isipan ng kanilang mga anak? Ang mga talata po na ating babasahin, Kawikaan 22 at 4, Efeso 6:1 hanggang 4 at 1 Pedro 2:17. Pakinggan po ninyo mga mahal na kapatid. Ang paggalang kay Yahuwah at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Igalang niyo ang lahat ng tao at mahalin niyo ang mga kapatid niyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang niyo ang mga ano-ano po ang mga tuntunin ng ating Panginoong Diyos na dapat itanim ng mga magulang sa isipan ng kanilang mga anak? Unang-una, ang sabi po, igalang si Yahuwah at maging mapagpakumbaba. Kaya hindi po mapagmataas, mga kapatid. Ano pa? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ipakita po natin ang paggalang sa lahat ng tao. Tratuhin sila ng marangal. Tandaan po natin, huwag din kalilimutan ng mga magulang ang mga tagubilin ni Yahuwah. Ang sabi nga, sa wikang Ingles, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable, or humiliating or abusive, nor by showing favoritism or indifference to any of them. Paano po natin maipapakita ang ating paggalang sa ating Panginoong Diyos? Next slide po. Ecclesiastes 5 hanggang 7, ganito po ang ating mababasa. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Sa halip, matakot ka sa Diyos. Paano po natin maipapakita ang ating paggalang sa ating Panginoong Diyos? Sa pamamagitan po ng makilala siya. Paano po ba natin maipapakita na kilala talaga natin ang ating Panginoong Diyos? Next slide po, sa aklat ng Isaias 52:6 at unang 1, 2, 3, ganito po ang ating mababasa. Sa wikang Ingles na po. This happened so that my people will learn about me. My people will know who I am. My people will know my name, and they will know that I am He is speaking to them. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kaniyang mga utos. Paano po natin maipapakita, mga mahal na kapatid, na kilala talaga natin ang ating Panginoong Diyos? Una sa lahat, kilalanin natin ang kaniyang pangalan. Di po ba
kilala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Yahuwah. Pangalawa, sundin natin kung ano ang ipinag-uutos niya sa atin na gawin po natin. Dito po natin mapapatunayan na kilala talaga natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po ang dapat na paniniwala na ng bawat tahanang mananampalataya at tagasunod ng Mesyas? Next slide po. Josue 24:14 hanggang 15 at sa Lucas 4:8 ganito po ang nakasulat. Kaya ngayon, igalang niyo kay Yahuwah at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyusang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto. At maglingkod kayo si Yahuwah. Pero kung ayaw niyong maglingkod si Yahuwah, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan niyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami si Yahuwah. Pero sumagot si Yahusha, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Ano po ang dapat na paniniwala ng bawat tahanang mananampalataya at tagasunod ng Mesyas? Kapag binigyang diin po ni Yahusha, kapwa binigyang diin ni Yahusha na kilala sa Ingles bilang Joshua at Yahusha HaMashiach na kinikilala bilang Jesus na Mesyas ng marami, ang kahalagahan ng pagsamba at paglilingkod kay Yahuwah ang nag-iisang tunay na Diyos. Itinuro po nila na ang debosyon kay Yahuwah ay mahalaga sa ating espiritual na buhay at dapat nating ilaan ang ating sarili ng buo sa paglilingkod sa Kanya. Pagsunod sa Kanyang mga utos at paghahangad ng personal na relasyon sa Kanya higit sa lahat. Sa makatwid mga mahal na kapatid, napakalaki pong responsibilidad natin, hindi lamang sa ating Panginoong Diyos, kundi pati na rin po sa ating sarili at sa ating pamilya, na aktibong makisali po at maunawaan ang mga aral ng ating Panginoong Diyos, lalo na po sa magulong panahong ito na puno ng mga hamon at kawalang katiyakan. Dapat tayong maglaan po ng oras para pag-aralan at pagnilayan ng kanyang mga tagubilin. Dahil nagbibigay po ito ng patnubay at lakas kapag nahaharap po tayo sa mga kahirapan. Ipangako natin sa ating sarili na hindi po tayo kailanman matitinag sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Iyakin po natin na ang ating mga kilos at desisyon ay nakaugat sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kahit na napapalibutan po tayo ng pagkagambala at kaguluhan sa paggawa nito, pinatitibay natin ang ating pananampalataya at nagbibigay po tayo ng matibay na pundasyon para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ayan po ang ating leksyon mga kapatid. Tumayo po tayo at tayo mananalangin. Panginoon po na aming Diyos na Yahuwah. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng iyong kabutihan. Sa kabila ng kaguluhan ng sanlibutan, hindi mo po kami pinababayaan. Katunayan hanggang ngayon buhay kami at malakas. Taglay po ang aming banal na karapatan, ang tumawag, sumamba sa iyong napakabanal na pangalan. Amang banal, patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pakilinisin ganap ang aming mga puso't isipan upang maging kalugod-lugod kami sa iyong banal na harapan. Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na sa panig po naming mga magulang. Ipagkaloob po sa amin ng mga kaalaman na aming kailangan para maturuan po namin ang aming mga anak
na lumaking mananampalataya at may banal na takot po sa iyo, upang nang sa ganun na makalugdan mo po ang aming sambahayan. Pakibasbasan mo rin ang aming mga anak, Ama, kung hindi naman po labag sa iyong kalooban, ipagkaloob po sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Bilang mga magulang, nangangako po kami, gagawin namin ano man ang aming dapat gawin para maibigay sa kanila ang kanilang mga kailangan. Yun lang po sana, lumaki sila na ilayo mo po sa mabibigat na karamdaman. Lumaking mananampalataya nang sa ganun lahat kami maging kalugod-lugod sa iyong banal na pangalan. Amang banal, narito po ang mga handog na aming isinimpan. Pakibasbasan mo po ang aming mga handog, magamit sa kanyang kaukulan upang maging kalugod-lugod po kami sa iyong banal na pangalan. Umaasa po kami, Ama, na dinirinig mo ang aming mga samot dalangin. Ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa pangalan po ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo'y sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, every Thursday, we examine different topics to enhance our understanding of the Bible in episodes called 1001 Berean Questions. Suportahan po natin ang programang ito tuwing Webes, mga mahal na kapatid. First of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Natatapos na po tayo, mga mahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat.